Nako, sa wakas, finish na. Sobrang kahihiyan inabot ng ombudsman at kongreso sa utos ng COA, Korte at BP Sara. Nako, yan po ang ating aalamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan, eto pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At unahin na po natin to si Jose Claire Castro. Aba, sinabihan po ang taong bayan na, "Hoy, gising!" Ito po ang post mga kabayan. Sabi po dito, "Hoy, gising!" Nagsumiti na po ang ICI ng report sa Ombudsman at DOJ. Wala pong natutulog sa pag-iimbestiga o sa pag-imbestiga sa flood control projects. Ayon po yan kay Jose Claire Castro. Aba, talagang taong bayan pa ang sinabihang, "Hoy, gising!" Matagal na po kaming gising. Bago po natin bigyan ng reaksyon yan, ito, basahin po natin ang kabuuan ng balitang ito. Iginiit ng Malacanang na tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga kontrobersyal na flood control project at walang sino man ang natutulog sa usapin. Pero di ba? Grabe po Umabot na po tayo ng ano tayo ngayon? March na tayo April na po tayo bukas. Ay April na pala mga kababayan. April na. Hanggang ngayon wala pa rin na silang naipapakita sa ating napanagot Di ba? Sabi kasi nila noon, before mag-December 2025, may makukulong. Nasaan na po yan? Nasaan po yung makukulong na yan? Ayon pa po dito, ayon po kay Castro, nagsumiti na ng ulat ang Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman at Department of Justice para sa kaukulang aksyon. Binigyang diin ng palasyo na patuloy ang investigasyon upang mapanagot ang sinumang mapapatunayan may kinalaman sa mga umano'y irregularidad sa flood control projects. Kasabay ng panawagan na hinihintay ang resulta ng investigasyon. Wala, no? Diba ko lang, naniniwala ba kayo dito kay Castro? Naniniwala ba kayo kay Castro? Kung naniniwala kayo, parehas po kayo. Diba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Robert, kaya nga hindi natutulog sa kakaisip kung paano ililihis o i-divert. Ang katotohanan, yun ang trabaho ng ICI Ombudsman mo, madam. Kitang-kita talaga, correct? Yung walang member ang ICI pero naging independent body, mas klaro po na isinumiti ni retired Justice Reyes Jr. yung findings niya sa Ombudsman. Aray ko po. Wala naman ang resulta sa investigasyon na ipakulong ba ang big fish? Wala namang big fish, di ba? Madam Claire, ang tagal na. Samantalang yung nagnakaw nung isang araw dun sa sari-sari store, halagang 1K nakulong na ngayon. Pero pagtao sa gobyerno, ang hirap maipakulong, correct? Alam mo kung bakit di natutulog? Baha na naman ng ilalagay sa maleta. World Bank bigay nyo na. O nga, sa World Bank mga kababayan, 1 billion, okay? $1 billion po ang ipapautang ng World Bank. Grabe It's about 60 billion pesos. Okay? 60 billion pesos mga kababayan. Okay? Bola lang talaga. Huwag na tayo umasa, sabi po ni George. Correct? So ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below dahil hindi lang po yan ang papasadahan natin bago po natin i-play yung video. Eto, si Claire Castro pa rin mga kababayan. Sabi po dito ni Claire, ang Pangulo po, hindi uso. Okay, sabi niya, hindi uso ang salitang bakasyon. Ayan. Sabi po kasi dito sa ang balita ngayon, nilinaw ng Malacanang na hindi nagbabakasyon si Pangulong Marcos Jr. ngayong Semana Santa. Sa kabila ng tradisyonal na paglalaan ng panahon para sa pahinga at pagninilay.
Hindi ko alam kung totoo ba talaga to. Kasi sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., no, uuwi siya ng Ilocos Norte para doon niya idadaos yung kanyang Holy Week, di ba? Pero hindi raw eh. Hindi, sabi ni Castro, hindi raw. Nagtatrabaho pa rin po ang Pangulo. Ay, nakakalito naman kayo. Hindi naman ito hindi naman siguro masama kung ang Pangulo ay magninilay-nilay din, no? Magpahinga rin paminsan-minsan. Pero wag lang silang magsinungaling, di ba? Wag na kayong magsinungaling, Castro, di ba? Holy Week na Holy Week, puro ka kasinungalingan eh. Sa bagay, April Fools ngayon eh, no? April Fools Day, ayan. Dagdag pa ni Castro, hindi umano uso sa Pangulo ang konsepto ng bakasyon, lalo na kung may mga kailangang tutukan sa pamahalaan. Ay nako. Alam niyo kung anong panlaban ni Castro? Masipag ang Pangulo, di ba? Lagi niya yung sinasabi, no? Wala na tayong narinig, no? Wala na tayong hindi narinig kay Castro kung di nagtatrabaho ang Pangulo, masipag ang Pangulo, palaging puyat sa katatrabaho ang Pangulo. Ay nako, it doesn't reflect the reality. If the President is working really, really hard and he is not working smart, kasi dalawa kasi ang pagtatrabaho mga kabayan. You have to work hard, no? And you have to work smart. Ngayon, ang tama talaga si Castro. The President is working hard. Why? Ito pong napapansin natin. Because sometimes the President become, no? The teacher, engineer, inspector, kung ano-ano pang ginagawa ng President. Ibig sabihin, he is really working hard. But if you are working smart, mga kababayan, if you, like former President Duterte, he is working smart. Bakit? Hindi siya mismo ang nagtatrabaho. Yung mga cabinet members niya ang nagtatrabaho. And at the end of the week, nagre-report sa kanya. That is what we call working smart. Diba? Sa panahon ngayon, which is which, no? Okay. Alin po ang dapat gawin ng Pangulo? Work hard or work smart? Diba? Sa bagay, hindi kasi smart eh. Diba? Kaya siguro, work hard na lang siya. Kasi hindi po smart. Gets? Alright. Ito po mga kababayan, ang komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan. Sabi po ni Chi Ragon, sipag talaga ni Mr. President, tuloy-tuloy mo lang. Yan, suportado ka ng mga naniniwala sa'yo. Basta, huwag kalimutan ang kalusugan, stay positive at huwag papalobat para tuloy-tuloy ang serbisyo sa tao pag naramdaman ng konting pagod. Hinga ng malalim at sundutan mo agad, aray ko. Grabe naman. Grabe ka naman. Sabi ni Aki Lagman, walang bakasyon, walang ginagawa, pahirap sa Pilipino. Hindi usong bakasyon pero amats araw-araw. Ayan, sabi po ni Paul Humphrey. Ayan Sabi naman po ni Fernando, 24/7 dilat, walang pahinga. Yan na. Kasi araw-araw bakasyon. Ang uso sa kanya, singhot, sisyon. Ayan. Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below at eto nga. Pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Kahit anong ngarong pilit niyong siraan at halos taplakan ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapos ang halatadong galawan ni Boyeng Rimulya at tinira kagad ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte at tila questionableng pagkakatalaga nito bilang ombudsman para lang di umano pabagsakin ang mga Duterte at para umano ipakulong at gawa ng samut-saring kaso ang Vice President na si Sara Duterte. Ngunit katapwat na sa pulito ng katotohanan at kahiyan dahil Commission on Audit naglabas ng report at tila binasag ang katotohanan matapos patunayan
na unqualified report o malinis pa rin ang track record magpasa hanggang ngayon ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, walang problema, walang ninakaw at walang korupsyon sa Office of the Vice President sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging komento ng ilan sa ating mga kababayan matapos mag-viral sa mundo ng social media ang naging tungkol sa report ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Mukhang mapapahiya nga raw ang mga kongresista sa inilabas na report at pahayag ng Commission on Audit o COA matapos patunayang unqualified report o malinis pa rin ang track record ng opisina ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Kalakip nga dito ay ang naging independent auditor's report ng Commission on Audit sa financial transactions ng Office of the Vice President na nagresulta ng basis for unmodified opinion ng Commission on Audit o COA. Tila pinupolitika lang umano lahat ng mga kontrobersiyang binabato sa Office of the Vice President at tila tiyak rin daw ang kahiya na aabuti ni Boyeng Rimulya matapos ang halatadong galawan nito na tila masyadong obvious na para lang pabagsakin ng Vice President na si Sara Duterte dahil sa unang araw pa lamang nito sa pagka-ombudsman ay tinira na agad ang confidential fund ng Vice President na si Sara Duterte at tila puro lang pang-atake sa mga Duterte ang di umano'y totoong pakay nito. Kaya tuloy sobrang mapapahiya lang si Boyeng Rimulya dahil sumagot na at mismo ang Commission on Audit o COA ang tila tahasang naglabas ng mga report na malinis at walang maling paggastos ang Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President. Mismong Commission on Audit ang nagsabi na malinis ang financial record ng Office of the Vice President. Ang unmodified opinion ay ibinibigay ng State Auditor kung nakita at napatunayang maayos ang financial statements ng isang ahensya ng pamahalaan kagaya ng OVP. Ini-issue po ito, yung modified opinion, pagka sinabi ng auditor na based on the audit evidence that they presented, hindi ko ma-determine as an auditor kung yung financial statements ba niya ay walang material misstatement. Sabi ni Attorney Ruth Castello, tagapagsalita ng OVP, mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay anya ang opinyon na ito ng COA lalo at hindi pa rin natatapos ang mga aligasyon sa sinasabing irregularidad sa paggasta sa pondo ng OVP. Pagpapakuha po ng unmodified audit opinion, hindi naman po ito rango, hindi ito ranking. Pero ibig sabihin, unmodified opinion, wala pong maayos po ang submission ng financial statements na ginawa. It is fairly presented, it is honest, it is transparent. So, advantage po, alam po ng lahat ng government agencies. Last time na nag-usap tayo, pinag-usapan natin ang petisyon na inihain ng ilang mga kaibigan, hindi ako nagkakamali, ni VP Inday. Well, yung iba mga, most of them are lawyers with the exception of Dr. Mata. Okay? And these lawyers went to the Supreme Court and may mga nagtanong dito kung ano ang person makapag-file. Kasi hindi si VP Inday ang nag-file. So, but i-rundown lang natin yung pag-akyat nila sa Korte Suprema. Ang nag-lead dito sa pag-file ng kaso is of course Attorney Israelito, also known as Bobet Torreon. Nag-file sila. The petition is a petition for certiorari and prohibition with the Supreme Court. Ang prayer nila ay mapigil yung impeachment proceedings and they have also asked for a temporary restraining order. So bago tayo magpatuloy, huwag po muna kakalimutan, like, share, follow, and subscribe po tayong lahat. Okay? I hope you all had a good celebration ng birthday ni Tatay yesterday. I apologize for not having gone live, but my entire schedule was interrupted by a series of birthday celebrations, not just Tatay's, but
my own. Thank you very much nga pala for all the birthday greetings today. Thank you. I can see all of them. Thank you very much. All right, patuloy po natin. What is a petition for certiorari? Filing a petition for certiorari, it means you are questioning a decision, normally a decision that has been made. In many instances, for example, in cases like here, sa impeachment, or even in cases before trial courts, you can file, even before matapos yung kaso, you can file for petition for certiorari when there is an issue that is unresolved and you cannot proceed without resolving that issue. So for example, doon sa regional trial court, one of the questions would be whether or not something would be admissible. A bit of evidence is admissible, or there is an issue on whether another person can be impleaded, yung mga ganyan. These issues don't terminate the case, pero kailangan i-resolve yan bago matuloy yung kaso. So here, the petition for certiorari is being filed pursuant to some of the decisions made by the Committee on Justice in the House of Representatives. Pag petition for certiorari, ibig sabihin, yung decision na yon was attended with grave abuse of discretion. Ito yung cite doon sa petition ni na Attorney Torreon. They're saying that the decision of the House of Representatives Committee on Justice, when they decide to hold this mini hearing, is a decision attended with grave abuse of discretion. Ibig sabihin, may right naman sila o may mandato sila na gumawa ng desisyon. Pero hindi lahat ng desisyon ay tama, at lalong-lalo na kung alam nila or they should have known na mali yung desisyon nila, then that is grave abuse of discretion. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below, at syempre wag pong kalimutang i-like at i-share na rin po ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.